Paano at saan nga ba dapat magpa-update ng name or correction sa birthday dito sa GCash? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. From previous video, may pinakita kami kung paano nga ba i-update yung GCash account information. And from there, nakita natin na hindi pwedeng i-update ang pangalan doon. Ipakita ko lang very quick yung pinagdaanan ko. Nga pala, ito na yung updated list of valid ID na tinatanggap ng GCash. Dati kasi mas marami pero ngayon mas konti na lang. And nag-selfie na rin or kumuha ng picture ng ID and this time yung selfie naman. From here, sinabi na information is dapat mag-match sa ID. That's why yung name dito is naka-grayed out. May exclamation point din. Ibig sabihin, ito yung na-capture ng information doon sa ID mismo na kinunan. So, kung yung mismong ID mo ang may maling information, most likely, hindi mo talaga ma-update yung name mo or yung birthday mo sa GCash app. Pero, ano dapat yung gawin? Para sa correction ng name, halimbawa, nagpalit na ng apelido para sa mga kinasal na babae, may mga additional requirements kasi na hihingin dyan. Also, kung mayroong minor spelling, dapat mayroong kang malinaw na kuha ng valid government ID. For other reason na nagpalit ka ng name, kailangan ng legal document tungkol pa dyan. At paano nga ito i-update? I-click lang tong link na to. At kapag nakinig natin yan, ito yung mga kukumpletihing information. Una, yung sa email. Next is kung nasa ang country ka ba na pwede makontak. Kung nasa Philippines ka, 63, hayaan na to. Pero kung nasa ibang bansa, pumili ng ibang supported country dito ng GCash. Merong Australia, Italy, Japan, US, Canada, at UK. At i-type dito yung number. Next is purpose of opening. Although hindi tayo mag-open, i-update lang natin yung account information. Pero applicable din to para sa mga new accounts. Andito yung iba't ibang mga dahilan. Kung wala rito yung specific reason, piliin nyo pa rin yung parang pwedeng pinakamalapit na chance na gawin niyo or yung reason nga. Halimbawa sa akin, send money or savings. Employment type, pwedeng OFW, self-employed, pwede rin yung mga government employee. Pero sa akin, ito yung piliin natin. Employer, business name, NA are not applicable. Again, kung ano yung information applicable sa inyo or yung fit sa inyo, yun yung pipiliin nyo. PEP or relative of the PEP. Politically exposed person yung ibig sabihin ng PEP. Ibig sabihin, may kamag-anak or affiliated ka ba sa mga politiko or nakaupo sa gobyerno? Sa akin, no. Are you a beneficiary owner of the account? Yes. Expected monthly transaction. Piliin ko yung below. Reason for profile update request. Pwedeng change of surname due to civil status or minor spelling or may iba pang mga dahilan dito katulad ng sa date of birth. And finally, ito na yung information kung saan ibibigay na natin yung complete details natin or yung complete name pala. Birthday din. And finally, kindly provide all the details that will help us assist you with your concern. So, ang nilagay ko rito ang dahilan is, let's say, mayroon kayong hinihintay na loan or benefits sa mga government agency katulad ng SSS or pwede sa Pag-ibig or PhilHealth. Mahalaga din kasi na kung sakaling ina-allow ng agency nga na yung katulad ng SSS, yung GCash para ma-forward dun yung pera or ma-transfer, dapat mag-match yung name. So, isa lang yun sa mga dahilan kung bakit kailangan i-update yung information nyo sa GCash na din. At kapag nga nasubmit na to or na-double check nyo na lahat, kailangan nang mag-attach ng document. So, i-check lang to, either latest government ID na nandun na yung tama or latest na information tungkol sa'yo, or marriage certificate. I-click lang tong add file or drop files para mag-attach nga ng document at i-click na tong submit na button. At i-make sure lang na dapat i-check nyo yung email ninyo para sa status ng request or kung may mga additional information pa ba or files sila na hihingan mula sa inyo. At ang ginawa nating proseso ngayon is almost kapareho lang din ng pag-report ng kahit na anong issue sa GCash. Halimbawa, after 7 days or after a few days, hindi pa rin nag-reflect yung changes na request natin, pwede tayong mag-raise ng issue or mag-report nga sa kanila. Online lang din. At kung paano nga ba yan gawin, kung kailangan nyo pa ng detailed step-by-step tutorial guide, pwede nyong i-check itong video sa baba. Sana makatulong din sa inyo and see you sa mga next videos. Bye-bye!